Naririnig niyo po ba ako? Anyway guys, self-made. Maraming nagsasabi sa word na self-made. But for me, I really don't believe for that kind of word. Kasi for me, there's no such thing na naging successful na mag-isa. Kailangan mo ng loved ones mo, kailangan mo ng family mo, kailangan mo ng kaibigan mo, kailangan mo ng kaaway mo, kailangan mo ng problema para mas ma-motivate at maging successful. Sino si Joseph Lim para sa akin? Masasabi ko, isa siyang kakaibang nilalang kasi sobrang kakaiba yung superpower niya na tipong parang lahat ng bagay kaya niyang gawin. And pinaka nagustuhan ko sa kanya, hindi lang ikaw basta pupurihin sa mga magaganda mong ginagawa, iko-correct ka pa niya dun sa mga hindi makakatulong na ugali mo or mga ginagawa mo para mas lalo kang mag-grow. And sobrang iba talaga yung hindi ko kasi makita sa iba, yung ability niya na kaya niyang pagsabay-sabayin yung mga lahat ng bagay tapos na sobrang parang perfect. Yun kasi nakikita ko pag sinabi mong Joseph Lim. Sobrang galing. Talagang hahangaan ng lahat ng tao na sa age na ganyan, narating niya, sobrang successful na siya and sobrang galing. Joseph Lim, ang daming kapangalan ng Joseph Lim. Pero yung kilala kong Joseph Lim, yung kilala namin Joseph Lim, sino nga ba siya, ma'am? Joseph Lim, isa siya sa mga nagbe-mentor sa amin and isa siya sa nakatulong, lalo na po sa akin na ma-push talaga yung pinaka-potential ko. Ang dami kong natutunan sa kanya kasi ibang klase siya mag-isip talaga. Sobrang hanga ako sa kanya. Para sa akin, Joseph, very humble na tao. Kaibigan, nandyan siya lagi pag kailangan. Parang kuya ko na lang siya. Ang pagiging Joseph Lim is bigger than a person itself. Para sa akin, pag nag-networking ka, kailangan mo talaga maging, alam mo you represent something bigger than your own. Para sa akin, pag narinig na Joseph Lim, parang nire-represent yung pagiging networker, hindi lang dito sa Pilipinas, but all around the globe. Si Joseph Lim para sa akin is one of the most awesome networking na kilala ko sa buong mundo. And he's one of the top 5 favorite person ko sa buong networking company. Si Upline Joseph para sa akin, siya yung mentor ko. Actually, hindi lang mentor kaibigan, kapatid, kumpare, lahat na. Siguro half ng kung anong meron ako ngayon dahil din sa tulong niya. Hindi siya malamot Kumbaga siya yung mentor na pag tinuruan ka may puso talaga na mararamdaman mo yung sincerity and concern na gusto ka rin niya talagang mag-improve, yumaman at ma-achieve yung mga gusto mo mangyari sa buhay. Kaya Upline Joseph, thank you very much. Sa Upline Joseph Lim, para sa akin, isa siyang hero. He has a purpose na kinreate dito sa mundo para maraming tao ang ma-inspire and ma-motivate na ang success kaya siyang makuha and kaya siyang ma-achieve na kahit sinong tao. Katulad ko, isa ako sa na-inspire niya and na-motivate niya na dahil sa kanya, nung una ko siyang makilala, pag every time marinig ko siyang magsalita, sobrang na-motivate ako at napupush talaga ako to get out of my comfort zone. Upline Joseph Lim, thank you so much. Thank you na na-create ka dito sa mundo. Pinanganak ako na sobrang kahit papaano may kaya magulang ko. Lahat ng gusto ko nabibigay. Kailangan ko lang umiyak para ibigay yung ulam na gusto ko. Kailangan ko lang umiyak para mapayagan ako ng mama ko na makalabas ng bahay. But sabi nga nila, may mga nangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin ina-expect. Elementary days ko, dun ko na-realize na bakit ang magulang ko kahit may pera, bakit magulang kahit may kinikita, pero hindi ko man lang sila maramdaman. Kasi nung nag-aaral na ako ng high school, ng elementary, to be first, nung nag-aaral na ako ng elementary, hindi ko man lang sila makita. Alam mo yung dumadating ka sa point na nakikiusap ka para lang umattend sila ng PTA meeting, para makita ko lang sila sa school.
And habang tumatagal, nung pa-high school na ako noon, doon ko nasaksihan ng magulang ko paano mag-away araw-araw. Kumbaga, lagi silang nag-aaway palagi kasi bumagsak negosyo ng mom ko, nadamay pati negosyo ng dad ko. And since pareho na po sila, laging mainit ang ulo, away ng away everyday, yun ang nakakalakihan ko. Kaya lang sabi ko, habang sila lagi nag-aaway, the good thing naman doon, since lumaki ako na negosyante mga magulang ko, maniwala ko kayo sa hindi. As early as elementary pa lang nagbibenta-benta na po ako sa school. Binibenta ko yung clay, bibenta ko ng mga clay sa school. Tapos nung high school ako, nagbibenta ko ng text, ng poems. Habang nagpapanaba yung development kong yon, ang positive side sa akin, kasi nakapaka-entrepreneurial ko. Ibig sabihin, basta magkakakitaan ng pera, gustong-gusto ko. And high school ako, doon nagkatuluyan magulang ko. Doon sila nagkatuluyan maghiwalay na they separate ways. College ako nung nag-aral ako ng college. Nag-aral ako sa AMA Computer College sa Legazpi. Bakit ako doon nag-aral? For one simple reason, wala siyang uniform. Kumbaga, at a very young age, na-realize ko, na sabi ko, pag nag-work ako, hindi rin ako kikita kasi hindi ko makalimutan yung ate ko. Ate ko, hangang-hanga ako sa ate ko kasi high school ako, graduate siya ng college, is cum laude siya graduate sa Aquinas University. Kumbaga, pag graduate niya ng Aquinas is sobrang humahanga kasi sabi nila kailangan mo lang daw graduate, pag mataas na grades magaging maganda buhay mo. And ang ate ko, naiinggit ako sa kanya that time kasi graduate siya ng college ng cum laude. Then after, hindi pa siya tapos. Pinadala na siya ng mga sulat ng iba't ibang company para mag-apply ng work. And after that, nung nagkaroon siya ng work, nag-work siya agad sa Manila, Makati, to be exact sa Allied Bank. Na high school ako, pinangarap ko rin, sabi ko, gustong-gusto ko mag-cum laude. Gustong-gusto ko mag-cum laude kasi gusto kong tularan yung ate ko. But end of the day, na-realize ko ang isang katotohanan. Nakatotohanan na pag nagtatrabaho ka pala, napaka-limited lang ng sweldo mo kasi nakabase siya sa boss mo, hindi siya nakabase sa totoong effort mo. Kahit magsipag ka ng sobra, kung ang boss mo sasabihin yan lang talagang kitang dapat sa'yo, di yun lang. Then, nung na-realize ko yun, at si Papa din, tinuturuan din niya ako about business. Ang hindi ko noon makalimutan sa father ko na tumatak sa akin ng sobra. Nung nag-uusap kami sa bahay, tinanong niya, high school din ako noon. Sabi sa akin ng dad ko, sabi niya, Joseph, mas kilala pa ako sa pangalan na Ogie. Kaya siguro natin sa Ogie. Sabi sa akin ng papa ko, Ogie, yung pinsan mo na taga Lasal, na nagtatrabaho sa Makati at kumikita ng 50,000 per month. I-clear ko, this was 1990s, mga 96, 95 ata to. Sabi ng dad ko, is kumikita ng 50,000 per month. At ikaw, nandito ka sa bahay, nag-asikaso ng negosyo natin. Sino ang mas mataas sa'yo? Then, napaisip ako doon, simple lang naman na competition yun. Sabi ko, syempre, papa, yung pinsan ko is earning 50,000, taga Lasal, Makati, hindi ko alam kung saan siya, basta nag-work sa Metro Manila. Siyempre, mas mataas siya. Alam mo, sabi ng dad ko, sabi niya, mali. Ang mas mataas, hindi siya kundi ikaw. Sabi ko, bakit? Kasi siya, bali-balik ka rin mo, nagtatrabaho, isa siyang empleyado. Ikaw, isa kang boss kasi ikaw yung amo. Oo nga, wala ka man sweldo, pero ikaw ang may control ng negosyo mo, ikaw yung nag-handle. Kaya, doon ako nagkakaroon ng juggling sa buhay ko. Ano ba ang gagawin ko? Yung mundo ng employment, mundo ng employment, or munti ko pang masipa yung camera. Okay, mundo ng employment or mundo ng business. Then, simple lang, nagkaroon lang ako ng realization sa buhay ko na sabi ko, gaano ba karami ang nagtatrabaho na walang nangyari sa buhay nila? Gaano ba karami ang tumanda na lahat sa pagtatrabaho na wala pa rin nangyari sa buhay nila? Then, doon ko na-find out na sabi ko, sige, gusto ko na lang mag-business. And, hanggang unti-unti, nung nag-aaral ako noon ng college na, dami kong sideline. Alam nyo ba na namamasada ako ng jeep? For 5 years po ako namasada ng jeep sa Daraga, Legazpi. And ang isa pa po, nagbe-burn pa po ako ng CD noon. Nung hindi pa po masyadong sikat ang burning ng CD, laki ng kinikita ko noon kasi ang costing ko ng isang CD, bibili ako ng CD 3 pesos, 4 pesos pa lang that time. Tapos bibili ako ng sticker na dinidikit sa ibabaw ng CD, then magbe-burn ako. Ang benta ko po noon per burn is nasa 150 pesos. Kumbaga yun ang pagbibenta ko. Inom muna ako konti. Kumbaga, yun yung pagbibenta ko, 150 pesos at binibenta ko sa classmates ko. Kasi sabi ko sa kanila, kaysa bumili kayo ng CD na pag isang album or isang CD ng isang artist, normal lang gusto mong kanta 2 or 3. Unlike pag sa akin, lahat ng kanta ikaw mamimili. To cut the story short guys, ang dami kong sideline that time. Nagpapautang din ako.
Kaya nga nung even college ako, malaki na yung perang pinapaikot ko kasi as early as high school, natuto na ako magpautang. And ang pinaka bottom line, nung nakita ko na, actually, ito din, I'll be honest with you, 2 beses akong bumagsak. Nung first, bumagsak ako kasi, sinisipon ako ang ganda ng, tapos mamaya gagamitin ko, di ba? Anyway, nasa na tayo, 2 beses ako bumagsak. Unang bagsak ko, hindi ko ito makalimutan kasi nung high school ako, naubos ko rin pera ko. Nung naubos pera ko, sabi ko, gusto ko ulit magporsige at makaipon. Nung college days ko, na-addict po ako nun sa Counter-Strike, StarCraft, at girlfriend. First time ko magkaroon ng girlfriend na marunong palang babae magpagastos ng pera na hindi ko alam. Kumbaga, batang-bata pa ako nun kasi, ay, tama nun. Teka, hindi na ako magbabanggit ng ng exact date or kasi baka matrace kung sino yung ex kong yon. To cut the story short, hindi ko makalimutan kasi one time, grocery kami, sabi ng ex-girlfriend ko, tara, samahan mo ako. Di ako naman, syempre volunteer kasi alam ko magbubuhat ako. Nung nandun na kami sa counter, sabi ng girl, ay, nakalimutan ko yung pera ko, hindi ko pala nadala. Di syempre, ako naman sinagpipresenta. So sa afternoon, ako sumagot. Then, na-realize ko, talaga palang kasi natatlohan nata akong ganun, kaya sumunod dun, din ako sa grocery. Kaya lang, ang pinaka-effect sa akin ito, guys, kasi that time, nalulun ako sa Counter-Strike, nalulun ako sa StarCraft, naglalaro ako lagi ng computer games, may girlfriend pa ako, nagdidate pa kayo palagi, ang gastos ko nun. Yung pinapaikot kong perang almost 100,000, bumaba ako ng almost 4,000. Na-realize ko, 4,000 na lang. Kaya, nung na-realize ko siyang 4,000 na lang, ang dali kong kausap sarili ko. Gaano kadali kausap sarili ko? Nag-plot ako. Nagsulat ako sa papel, sabi ko, ito pera ko, ito na lang pinapaikot ko, ito yung mga nangungutang sa akin, ito mga kailangan ko patangin. Ano yung pwede ko maging ibang source of income? Sabi ko, masahabaan ko yung pamamasada ng jeep, iiwasan ko muna yung mga kaibigan ko para hindi na ako napapagastos. At ang pinaka-kinat ko doon, on that day, the same day, I decide na i-cut ko yun dahil ayaw ko na nga, kinat ko mag-Counter-Strike, kinat ko mag-StarCraft, hindi na po ako naglalaro. Ang malupit doon, barinegan ko ng diretso girlfriend ko. Kumbaga, ganun ako kasimpleng kausap na pag hindi ka nakakatulong sa buhay, tatanggalin ko. Ako, I'll be very honest with you guys. Sabi ko nga, this will be one of the most pinaka-special na episode for me kasi gusto kong maintindihan nyo yung katotohanan. If you really want to succeed in life, gusto nyo maging successful, hindi po siya para ka naglalakad sa red carpet Huwag mo na pong saktan ang sarili mo. Kasi anong real definition ng success? If you really want to become successful in your life, marami kang gagawin na hindi ka komportable. Marami kang kaibigan na magkakahiwa-hiwalay kayo. Kung may girlfriend ka, baka mag-break kayo. Kung may boyfriend ka, baka mag-break kayo. Minsan na, pati asawa mo, baka maghiwalay kayo If you really want to succeed in life so bad, gumagising ka sa katotohanan, ang dami mong isasakripisyo. Hindi po siya na para kang gusto maging successful, para kang naglalakad sa red carpet at lahat ng tao nakatitig sa'yo, pinapalakpak at katanganga sa'yo. Hindi. Pag gusto mo maging successful, para kang gumagapang sa puro pako na binabato pa ng bato ng mga nanonood sa'yo at umuulan pa ng sobra. Offline. The father of Joseph Lim. The Global Ambassador, Diamond Awardee, goes to Joseph Lim. Our top earner, Sir Joseph Lim.
of the board of directors is another watch, diamond-studded watch. Congratulations, Joseph. May we hear a few words from you? Guys, if you really want to become successful, you don't need to wait for the perfect moment. You don't need to be motivated. Hindi mo kailangan mag-antay kung kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Nagugutom ka man o hindi, magtrabaho ka. Kasi isa lang masisigurado ko, guys, 95% ng desisyon na ginagawa natin ng now moment, yun ang magsasucceed sa atin. Kaya para po sa akin, bakit sobra ko ang sipag, even sa point na may sakit na ako, even sa point na ayaw ko magtrabaho, kailangan ko gawin, even sa point na pagod ako pero kailangan ko siya gawin kasi para po sa akin, makita ko lang po ang ngiti ng mga lovers ko, masaya na po ako. Guys, sana I'm sure alam niyo naman tong story ko. Ay kulang man na isa dito pero okay lang sa akin yun. Para sa akin guys, kung kayo kompleto pa magulang nyo, sipagan nyo na ng sobra para makita pa nila ang success nyo habang buo pa po kayo. Kasi para sa akin, Happy Mother's Day! May purpose lahat. Sabi nga nila sa physics, in every action there's an opposite reaction. Walang bagay na nangyayari sa mundong to na hindi talaga dinesign. Kaya may purpose bakit ka nanonood ng video to, kasi ako na po nagsasabi sa'yo, ako na po mag-relay ng message na pinapabigay para sa'yo na gumising ka na. It's about time na gumising ka na sa mahaba at ilang taon ng pagkakatulog. It's about time na gumising ka na hindi ka nagbe-base ng desisyon mo dahil sa values mo, hindi ka nagbe-base ng desisyon mo dahil sa nakalakihan mo. Kumbaga, it's about time na mag-base ka ng desisyon mo sa nararamdaman mo. It's about time na mag-base ka ng desisyon mo sa lalong magpapalabas sa'yo into becoming a better person. Kaya para sa akin guys, lagi ko ang sinasabi, another great day guys.